Good morning! So andito tayo ngayon sa poultry dahil na-identify na natin yung mga problema natin dito kaya bumagsak yung ating production noong nakaraang weeks. Unang-una, meron tayong problema sa ating layer building 1 dahil nagkaroon ng presence ng bulate sa mga manok. Sa tingin ng consultant natin ay ito ay roundworms. So immediately nag-order tayo ng pagpurga ng ating mga alaga doon sa layer building 1 at pinurga na rin natin lahat ng buildings. Titingnan natin ngayon kung ano na yung kondisyon ng ating mga alaga. So sa likod ko guys ay ito yung kondisyon ng ating sisiu ngayon. So more than 1 month na ito sila dito sa ating grower building at na-spread na din sila sa each boxes para hindi ma-compromise yung stocking density. So sinisigurado natin na merong enough space yung ating mga alaga para hindi maapektuhan yung pagkain nila, yung ventilation nila, yung pag-inom nila, yung paggalaw nila, at maganda yung tubo nila dito sa ating grower building. So pupunta tayo ngayon guys sa ating layer 1 para tingnan nga yung kondisyon ng ating mga alaga doon. Ang report sa atin ng ating flockman dito sa building 1 ay nag-stop na daw yung pag-drop ng egg. Siguro after ng pagpurga, in-expect talaga natin guys na magda-drop yan ng ilang percent pa dahil syempre bago sa ating mga alaga yung dewormer. So ito na yung ating mga alaga dito sa ating layer building 1 at sabi ng in charge na poultry boy dito ay nag-maintain na daw yung production. So hindi na nag-drop yung ating production. So isa yan sa indication na umiepekto na yung ating pamurga. So hopefully after purga or after ilang days ng pagpurga ay tataas na yung ating production. So titingnan natin kung ano yung kondisyon ng ating mga manok dito. So yan, as you can see, medyo hindi na maputla, medyo active na at ang iba medyo malakas na din kumain. So yan ay sign na nakaka-recover na talaga yung ating mga manok. So after 1 week ay i-recommend ko na magbigay ng probiotics para yung good bacteria sa kanilang digestive system ay manumbalik. May mga good bacteria kasi na nafa-flush out during sa deworming. Lalong-lalo na kapag nagbigay tayo ng antibiotics. So yung good bacteria sa digestive system ay nai-erode yun or nasisira yun. Kumbaga wala nang tumutulong sa pag-digest ng pagkain or ng mga feeds. So masyado baka bumaba yung ating production. So another problem na na-encounter natin guys ay dun sa layer building 5 na pupuntahan natin ngayon. Meron tayong mga manok doon na may mga sipon. Una, yung medyo malala na talaga ay pinabigyan ko muna ng antibiotics, enrofloxacin na 5 ml per gallon. Yun yung treatment dose para sa mga may sipon. So, yung iba, pina-observe ko kung malala ba talaga yung sipon. So, dito guys, nakita ko may mga pagbagsak din tayo ng production dito na batch. Binigyan ko muna ng enrofloxacin 5 ml per gallon. Pero pag hindi talaga ito matablan after 5 days ng treatment ay after 1 week i-revaccinate natin sila. Baka kasi viral infection yung dumapo sa ating mga alaga. So pag revaccinate natin, bibigyan natin ng 1 drop ng NCD Lasota plus IB. So dalawang possible disease yung target nun, yung Newcastle disease at saka ang infectious bronchitis. So isang reason din kung bakit nagda-drop yung production natin is palaging nababasa yung ating mga manok. So dito ay medyo hindi na nababasa ngayon yung ating mga manok dahil nilagyan na natin ng catcher, water catcher, yung mga nipple drinker, tsaka in-adjust na din natin papunta dito sa gilid. So dati dito yan sa gitna kaya nagsiswimming yung ating mga manok dyan. Palaging ginagalaw para mabasa sila. So nakikita natin ngayon ay nag-slowly dry up na yung mga balahibo ng ating mga manok. So wala na tayo masyadong nakikitang mga basa. So one reason kung bakit natin dapat palaging dry up yung mga manok ay
para maiwasan yung pag-force molting o yung pagkalagas ng balahibo, dahil kapag naglalagas na yung balahibo ay may possible ang kasunod niyan is ang drop ng ating production. Second reason, dapat palaging dry up yung ating mga manok is because of possible respiratory problems. So, posibleng magkasipon ang ating mga alaga. Just like sa mga tao, kung palaging basa yung likod, ay posibleng magkaroon ng mga respiratory problems. So, ganun din ang sa manok. And then, another reason na dapat nating i-consider na dry talaga yung ating mga manok, it's because of the possible parasitic infection. So, isa din yan kung bakit bulate yung ating mga alaga. Another batch natin dito guys, ito yung under treatment ng enrofloxacin. As you can see, ay medyo matamlay pa yan, no? Medyo matamlay pa yan, hindi kumakain. At ang iba ay nakapikit, parang natutulog. Yan, no? O yan. So, meron talaga yung tama. So, naka-under treatment to sila ng 4 days now. And then, bukas ay last day nila ng antibiotics. So, binigyan din natin ito sila ng vitamin C para i-boost yung kanilang immune system. Pero, as advised by our veterinarian, wag lang daw muna masyado tadtarin ng gamot dahil it will affect the liver. So baka maapektuhan yung liver. So baka mamatay yung ating mga alaga. So hinay-hinay lang sa pag-introduce ng mga gamot na binibigay natin. So meron para kaming dito guys, kumbaga secret weapon. So kapag hindi talaga natatablan or medyo mahirap tirahin ng antibiotics, gusto namin yung mabilis ang effect, ay binibigyan natin ng Terramycin LA. So ito yung long acting na antibiotics. So yung pagbigay natin ay gamit ang syringe, tapos tinutusok natin sa liig ng ating mga manok, and then yun lang yung binibigay natin, ino-observe natin. So marami ng beses na binigyan namin ng aming mga alaga dahil hindi na makarecover ng kanilang sipon. Pero it's a case-to-case basis talaga, especially sa mga injectables ng mga antibiotics. Kailangan talaga natin na mag-consult muna sa ating mga veterinarian. So itong mga batch na to ay hindi pa to nangingitlog. So wala pang stain sa mga eggs na hindi pa makaka-apekto ito sa mga eggs. So may withdrawal din na 21 days yung pagbigay nating antibiotics, which is sa loob ng 21 days ay hindi pa din ito mag-iitlog dahil medyo bata pa tong mga alaga natin dito. So constant monitoring lang talaga ng ating mga alaga. I-feel natin kung ano pa yung kanilang mga pangangailangan. By looking at the flocks, ma-assess natin kung ano yung dapat nating i-adjust sa building, sa cages, sa ventilations. So yan, dito guys, dati merong net dito. So pinatanggal natin yung net para pumasok yung hangin dito sa buildings dahil sobrang init kapag walang hangin na pumapasok. So isa pa yon sa nakakos ng respiratory problems. And kapag walang hangin na pumapasok, yung ammonia build up sa building ay malakas. So yung presence ng ammonia sa ating layer buildings ay nakakos yan ng maraming problems. Even mortality tumataas kapag mataas yung presence ng ammonia level sa building. So kapag walang pumupush ng hangin, like dito sa atin, wala naman tayo mga industrial fan para mag-push ng ammonia sa taas or sa labas ng building. So nagre-rely lang talaga tayo sa hangin. So very important na walang obstruction sa pagpasok ng hangin dito sa ating mga layer buildings. So I hope sa mga susunod na araw magiging okay yung production natin. Isang reason kung bakit ko pina-add yung or bakit ko ina-attach yung mga water catcher natin, kasi masyadong uhaw ngayon. Nakikita ko yung ating mga alaga dahil sa sobrang init ng panahon. So kailangan if umiinom sila ay maraming tubig yung naiinom nila.
And then, by putting water catcher ay nakaka-save tayo actually ng tubig dahil yung mga tumutulo na hindi natin namamalaya yan from nipple drinkers ay nakakatch ng catcher, tapos yan yung iniinom pa ng ating mga manok. And then it will also help drying up the manure sa ilalim dahil hindi tulo ng tulo yung tubig sa nipple drinkers. So marami talaga tayong mga problemang hinaharap, lalong-lalo na sa aming mga poultry farmers na konting changes lang, konting hindi lang namin ma-address kaagad yung problema ay umiiba yung production ng ating mga alaga. Ito yung pinaka-challenging, ito yung pinaka-risky sa aming part na mga farm owners dahil kami nga yung direktang naapektuhan kapag may mga changes sa ating mga flocks. Sa mga nagbabalak dyan na mag-invest into layer poultry farming, pag-isipan nyo muna, pag-aralan nyo muna. Tingnan nyo if kaya ba ng sikmura nyo na humarap sa mga problema na mga ganito dahil very sensitive talaga guys ang layer chicken compared sa broiler or yung meat type ng mga chicken, yung 45 days or yung native chicken. So ito yung pinaka-sensitive na type of chicken. Kung ready naman kayo, okay lang. Kasi mataas din talaga yung return kapag namamaster na natin yung process at sistema ng pag-aalaga ng layer na manok. So guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video ito. At sana ay may natutunan na naman kayo ngayon. Kapag meron kayong mga katanungan, ay pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page, Dwight Tamayo. At pwede rin kayong mag-comment sa comment section down below. Happy poultry farming! Bye!